Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:36 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay excited na mag-holiday? Grabe naman. Ooh, you're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, Nakapag-file na ba ng leave? such a holiday. VL po, hawag sick leave. Something I think Yung iba paplano na magli-leave ngayong holiday. makes you smile. Pero ang pina-file sick leave. Kasi ang ginagawa may commutation, Throwing binabayaran ang VL. stars. Sa iba naman baliktad, no? SL ang binabayaran, ang VL ang hindi binabayaran. That it's all the Saan ka naman nakakita naka-schedule ang sakit, di ba? Wala naman. said Basta magpaalam ingat-ingat. on my Long weekend! millions of eyes. Ngayon pa lang nagpaplano na. So go, go, go! Am I so blind when there's someone else's mean? It's Ang tanong, kayo po ba ay may baon papunta sa holiday? O baka naman kailangan utangin pa yan? Pero wala namang masamang umutang. Basta laging magbabayad. Tama! Alam nyo, ang utang nakaka-FO po yan, ha? Friendship over, ha? FO. Pag merong nangamusta sa iyong kaibigan, uy, kamusta? Uy, nako, parang kinakabahan ka na. Parang, alam ko na to parang may kasunod do. Ganun po, no? So, wala namang masama umutang. Again, basta magbabayad ng utang. Tsaka mas maigi, no, na kapag kayo po'y mangungutang, talagang yung gipit ka at kailangan for your basic necessities. Hindi po yung uutang ka tapos magpo-post ka, nasa ibang lugar ka, nag-swimming, naka-two-piece. Samantalang yung inutangan mo, hindi maka-alis ng ibang lugar. Hindi man lang makapunta, no, sa mga beach dahil busy at saka kumakayod. Kasi ikaw, no, ganito ang dahilan mo, uutang ka, marami ka pang sinabi, yung pala, pang ano mo lang, pang gala, diba? Yun ang masakit. Yung iba naman, no, nangungutang, sabi, para sa ganito, ganyan, may sakit, at kung ano-ano pa. Pero wag ka pagpasok sa opisina, diba? Naka-manicure, pedicure, nakabagong, ano bang tawag doon? Yung sa hair, bagong ribbon, di ba? So, paano ka na makakautang uli niyan, di ba? Tsaka pag maayos ka nagbabayad ng utang, maayos ka rin papautangin next time. Pag di ka nagbayad ng utang, teka, may mark ka na. Teka lang, i-hide ko na to. Hindi ko na to fa-follow. I-FO ko na to. Unfriend ko na to sa Facebook, no? Anyway, ang topic po natin ngayon, yes po, dahil malapit na yung mga gusto mag-holiday, yung mga mangungutang just for the sake na makapagbakasyon, ano po. Ang topic natin ngayon, kung halimbawa po, no, na may kaibigan kayo na uutang, no, kayo po ba ay dapat pumirma as guarantor? O kaya as co-maker, di ba? Ox lang po ba sa inyo yon? Kasi sometimes, no, syempre, pag kaibigan po natin,
Tapos uutang sila minsan, no, pag mga malakihan, especially kapag mga maglalabas ng kotse o kaya naman po ay bibili po ng condominium. Tapos kayo po ay dahil matalik na kaibigan, kilala, no, ang isa't isa, ikaw po ay parang hininga niya ng pabor, for favor. Ikaw ay ginawa niyang guarantor o kaya naman co-maker. Pero dahil tiwala ka, mabait yan, kaibigan mo yan, hindi lolokohin, hindi kanyan lolokohin, magbabayad yan, maganda trabaho niyan, pumirma ka, no, as a guarantor or co-maker, not knowing ano ba yung liability mo, no, bilang isang co-guarantor at co-maker. Ikaw kasi pirma ka ng pirma. Yun ang mahirap, no, pirma lang tayo ng pirma pero hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin. Yan ang pag-uusapan po natin. Well, marami pong nangungutang dahil hindi sila takot na makulong. Tama? Yan. Alam niyo po to, kapag lagi kayo nakikinig sa mga programang legal, wala po talagang nakukulong sa utang. Kaya malakas po ang loob ng mga tao na utang ng utang. Pero to the point na naging parang hobby na nila, tapos utang lang ng utang, nababaon sa utang hanggang sa hindi na makabayad. Yung ganun po, no? Wag po nating gawing hobby ito, no? Yung utang ng utang. Lalo parang ang idea nyo na lang po ay makapag-defraud ng tao, makapanglamang, tapos biglang magtatago na lang kayo, di ba? Parang hindi maganda, no? Okay lang po umutang, again po, wala pong nakukulong sa utang, pero be responsible enough naman po na magbayad, opo. Alam ko po na lahat tayo at a certain point of time ay nasa mababang sitwasyon na kung saan, no, parang pinagsakluban ka ng langit at lupa at kailangan mo na lang umutang, no? Kami rin po nakaranas niyan, yung tatay ko nakaranas niyan. Muntik pang mabarangay talaga. Actually, nagkabaranggayan nga, no? So, bakit ba malalakas ang loob, no, ng mga umuutang? Kasi, again po, ayon po sa ating konstitusyon, sabi po walang nakukulong sa utang. No person shall be imprisoned for debt. Ayan. Meron niyang mga exceptions, ha? Yung mga issue ng mga cheque dyan. Tapos, DF naman yata yun. Tama ba yun? Drawn into insufficient account? DITF, tama po ba yun? Drawn into insufficient account, parang ganon. Not so sure, no? Pero yung mga nag-i-issue po ng mga cheque, hindi lang yung may penalty po kapag tumalbog ang cheque, may liability pa yan, may kulong po yan kasi ayon po sa ating bouncing check law. Ikaw po ay nag-issue ng cheque tapos di ka naman pala naglalagay ng tamang pondo, sapat na pondo, pag dumating na yung due date nito at nag-bounce ito, meron kang kalalagyan at sabi ng batas, kulong yan. Nangutang ka, tapos nag-issue ka ng mga post-dated check, tapos makukulong ka. Pero sabi mo, attorney, wala nakukulong sa utang. Tama, wala nakukulong sa utang. Pero may nakukulong sa pag-i-issue ng mga worthless check. So, iba po yun, no? O kaya naman, nangutang ka, tapos ang intention mo ay makapanloko talaga, hindi talaga mabayaran yung utang, ikaw talaga ay malaking scammer, no? Ayan, estafa. Ayan, pag estafa po, no, sa revised penal code, may kulong din po yan, no? So, hindi po lahat, no, na porkit nangutang ka, pag merong mga factors na kinukonsidered na maaaring lumabag ka sa ibang mga special laws natin and revised penal code, may kulong pa din yun. Pero, hindi dahil sa utang, but because, again, sabi ko kanina, nag-issue ka ng worthless check, yun ang pinaparusahan doon. Kasi pinapalakas po natin yung ating mga negotiable instruments, no? O kaya naman, talagang isa kang certified scammer, manloloko, na ngunguha, no, ng mga pera ng ibang tao, tapos yung pala ang dahilan mo para makapanggoyo, ayan, pwede ka makasuhan ng estafa. So, again, kahit na sinasabi sa ating batas na sa ating konstitusyon na bawal po makulong, no, dahil sa pagkakautang,
may mga ibang circumstance na nagugat sa utang pero meron pa rin pong nakukulong. So ngayon, kapag halimbawa po, no, ikaw po ay nilapitan ng kakilala mo, kaya kamag-anak mo, sinabi na, best friend, o kaya naman, cousin, di ba? Maglalabas ako ng kotse kasi pangarap ko talaga to magkaroon ng kotse at babayaran ko naman kasi meron naman akong trabaho, kasya naman siya, pero kailangan kasi hinahanapan ng bangko, kailangan daw may pipirma pa as co-guarantor o kaya naman co-maker. Sige na, ikaw lang kakilala ko, di ba? Sige na, ikaw na, pirma ka na dito para makalabas ako. Ang gagawin natin, mag-road trip tayo ngayong holiday. Pag nalabas ko yung kotse, may mga ganun pa, no? Ikaw naman, sobrang proud mo, ay makakalabas na, no? ng sasakyan itong kaibigan ko at makakasakay ako, mag-road trip daw kami. Not knowing, pirma ka ng pirma, paano ko pag nag-default? Di nakabayad. Hala ka, yan na ang problema. Siguro matatakal din natin na maya-maya, no? Paano naman yung mga nangungutang sa mga online app, no? Isa pa rin yan. Yan ang pinakauso ngayon yung ang bilis-bilis, no? Sa online, tapos nagrereklamo sila, bakit po ganito, may service fee, ganyan, laki-laki ng service fee. Ganun po talaga, no, mapanlinlang talaga, mapanlamang talaga yung mga sa online app, no, kapag meron silang in-offer sa'yo, hindi na buo yung matatanggap mo, may kaltas na agad kasi kinaltasan na ng service fee at kung ano-anong fee. Sabi ni Great Barracuda, sabi niya, no, parang gobyerno po, utang ng bilyon-bilyon, ang garantor yung mga apo mo, sila ang magbabayad sa future, while yung mga umutang, nagtatabaan ang mukha. Alam niyo po, nalulungkot din ako dyan, no? Doon po sa ating facts and figures na po, yung utang po natin, hindi bumababa, no? Tumataas ng tumataas. I remember may isang bansa na ganyan ang taas po ng kanilang utang lang sila ng utang hanggang sa nag-collapse ang kanilang economy. Anong nangyari? Alam niyo po ba kung ano nangyari? Yung mga nasa gobyerno nila, no? Sila yung mga yumaman, sila yung kumita. Sila ang unang nagsialisan sa kanilang bansa at pumunta, no, sa ibang bansa, no? Doon nanirahan. Nakakalungkot lang na ganito yung mangyayari, no? Yung utang ng Pilipinas, tama si Great Barracuda, no? Mga apo mo pa ba ang dapat magbayad ng pagkakautang natin, no? Sana makahanap tayo ng ng leader na isasaalang-alang din, no? Yung utang natin, paano ba ito minimize, mapapababa, mababayaran natin. At alam mo, nagsisimula yan sa sarili natin, no? Again, kung gusto nyo pong may pagbabago sa ating bansa, no? Kasi yung iba po, no, kinakain ng sistema ng ating gobyerno. Kung gusto nyo pong mga ipagbabago, simulan po natin sa pagboto. Ayan. So, kung sino po yung karapat-dapat sa tingin nyo at hindi lang dahil kayo po ay nabigyan ng kakaunting salapi. Tandaan po ninyo ang mga apo ninyo in the near future ang magbabayad ng utang ng gobyerno. Kung iluluklok nyo, no, yung mga taong gusto lamang yumaman bilang isang politiko. Kasi alam nyo po, mahirap po ang pagtumakbo ka as politician kasi kailangan public service, no? So, yun. So, darating ang time siguro, no? Yung mga apo natin, yung mga anak, no? Baka, sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, we'll see, no? Kapag sila naman ay nabigyan na ng chance na bumoto at very aware na sila kasi with the advent of technologies, with the of course yung mga marami na information na na-feed sa kanila, so they will magkakaroon sila ng discernment kung sino ba ang dapat, sino ang hindi, pero beware pa rin, you always do yung sa fact na verification at hindi lagi sa fake news. Ba't pa tayo napunta dito? Si Great Barracuda kasi sabi niya, paano yung utang na bilyon-bilyon ng gobyerno Ama naman yon, no? So again po, wala nakukulong sa utang. Meron lang pong mga certain exception. Paano siya na-commit? So, pag may mga special laws and laws na nagsasabi na may kulong, makukulong po kayo, no?
So, ang gagawin po ninyo kapag halimbawa hindi kayo nababayaran ng utang, so first thing to do is demand letter po, no? Tsaka yung proof of service na ito po ay na-receive, pwedeng personal, pwedeng via mail. So, yun po nag-start and then you can file small claims cases. Yung iba kapag medyo magkapit-bahay, no? Pwedeng sa barangay, mag-usap-usap muna, tingnan natin kung magkakaroon ng negotiation o kaya bagong agreement kung paano babayaran para hindi na umabot pa ng korte. So, yun po, no? Ikaw naman, no? Akala mo, ikaw na pumirma as a guarantor or co-maker. Ayan. Next, part 2 natin, pagbabalik natin ngayon, kasi mamaya magkakaroon muna tayo ng munting paalala muna sa ating mga kababayan, tatalakayin natin kung ano nga ba ang implikasyon kapag pumirma ka as co-maker, co-borrower o kaya guarantor. Ano po? Pero bago yan, isang malaking shout out kina of course yung mga nanonood sa atin sa DZRH News. Magandang gabi po. Live po kami ngayon sa Facebook. Hanapin nyo po DZRH News o kaya po DZRH News Television. Ayan. Magandang gabi po kina, syempre, shout out kina Miss Gael Enriquez, Stephen Morales, good PM po. Papa Monski ng Cebu, hi. At si Josephine Grimbao, Jericho Ferrer, at ganun din po sabi niya yung masakit po, no? Papa Monski ng Cebu, sabi niya yung masakit po, hindi makukulong ang nangungutang, paano kung tatakasan niya ang pera at hindi mahagilap. Totoo po yan, no? Kasi pag ikaw po ay nagpautang, no, talagang tiwala, no, sa kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, nakakasira ng pagkakaibigan ito Tapos o kaya sa kamag-anak, no? Parang laging thank you na lang kapag ganun, pinaghirapan mo rin naman yon. And then tignan mo na lang kung talaga bang nangangailangan sila, kung generous naman ang puso mo, sige, ano mo na, no, hayaan mo na, i-donate mo na lang, parang donation na lang. Kung makabayad man sila, thank you na lang. Kasi ako, natatandaan ko dati, meron akong isang classmate na talagang nanghiram sa akin. Pinahiram ko kasi alam ko na ngailangan. And at that time, di ko na inisip na mababalik niya yung pera kasi nga alam kong hikaw siya. Pero would you believe na after 6 months, pumunta pa ng istasyon, nagbayad po? No? Nakakataba ng puso na nakakaalala pa na magbayad, no? Yung mga ganitong tao. Kaya makakaulit, di ba? Si Annabelle Bernalte Fuentes, sabi niya, good evening po from San Jose, Occidental, Mindoro. Vanji Lubao, good evening din po. Ayan, hi po. At syempre, sabi ni Miss Gael, marami pala utang dito sa Hong Kong tapos tumatakas na attorney. Totoo ba yan? Yung mga kababayan natin, mga OFWs dyan. Pag halimbawa, no, minsan yung kapwa mo pa Pilipino, yung pa ang ginugoyo mo. Hindi lahat, hindi lahat. May mga iba po na mababait, pero meron ding mapanlamang, no? Yung kapwa mo Pilipino, crab mentality, no? Sila pa yung manloloko sa'yo o kaya maninira doon sa kumpanya na pinapasukan mo. Maraming ganyan, no? May mga kamag-anak po ako, mga OFWs sa Dubai, Kuwait at kung saan-saan pa, no? Middle East, more on Middle East. So, kakalungkot daw na yung mga kababayan pa mismo nila, sometimes ang nagda-down sa kanila. So, yun. Pero hindi lahat kasi meron pa rin pong mga kababayan natin na, of course, maaasahan. Kaya shout out sa lahat ng ating mga OFWs. Elnor Igot Nunez, God bless po, Ivy Gutierrez, Cristita Bulanda, Dahil, tama po ba to? Dahil. At si Chacha Villazon. Okay. Shoutout din sa mga nakikinig ngayon, of course, sa Talapitang 666. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan ng DZRH. Sa ating mga Sky Cable na nanonood po ngayon, diyan po sa may Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129 and Sky Cable Channel, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVC Cable Network, JP Cable TV and Madera Cable TV. Good evening po, magandang gabi. Babalik po ang programa natin kasama po si Attorney Cam. Dito lang po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Time check muna tayo. Tignan ang ating mga oras sa inyong mga orasan.
Oras po natin ang eksakto yung punto, alas 7 ng gabi. Ay, paano ba to? Ayan. Ito. Magandang gabi. Paano daw po kung halimbawa ang naging co-guarantor or co-maker ay dating magjowa tapos biglang naghiwalay? Paano na ang bayaran? Paano ang singilan? Totoo ba to? Sabi ni Maria Teresa Lazaro, yung nabanggit natin kanina na marami daw nangungutang dito ng mga kababayan natin sa may Hong Kong tapos hindi na nagpapakita. Ay, kalungkot naman. Totoo ba? Totoo daw to, Gael, sa Hong Kong. Kasi karamihan po, may mga kababayan natin, marami po sa Hong Kong. Tapos meron silang isang place dun I forgot yung place na kung saan, dun po sila nagtitipon-tipon pag rest day na ating mga kababayan, dun sila nagkita-kita. At doon sa place na yun, it's either, ikaw ay matutukso, o makakahanap ng kaibigan o kaibigan. Tapos pareho silang may sabit na Hay! Bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan, report muna tanggap tayo kay Noche Kakas. 2 araw na Taguig Music Festival. Aarangkada na or umarangkada na pala RH27 Noche Kakas. Noche! Balikan natin si Noche na wala, Ano bang meron sa Taguig Music Festival? Sino ba ang mga inimbita dyan? Diyan ba yung mga Bini? Kaya naman yung sino ba yung sikat na mga grupo dyan? Baka si Elias, si Andrew E. Sino ba? Ang dami. Mga luma ng kakilala ko, Andrew E. pa. At saka, tama ba? Baka merong iba pa dyan na invited. Sila Ben and Ben. Yan. Tignan natin kung sino yung mga invited dyan, Balikan natin si Noche Kakas. Andiyan na ba si Noche? Noche! Sino ba yung mga invited dyan sa may Taguig Music Festival? Noche? Attorney Cam, muling umarangkada yung back-to-back na live music experience dito sa Taguig Music Festival na ginaganap ngayon dito sa may Arca South sa lungsod ng Taguig. At itong day 1 ngayon Attorney Cam ay umarangkada sa pag-awit, pagkanta ang Mayonnaise Band, Junela, Army Milyare, at Any Names Okay, Roba Daniel, Natural High, Whirlpool Street at yung Pau Gesi. 2 araw ito, Attorney Cap, at bukas naman at araw ng Sabado, dito Rico Blanco, Lola Amor, Eva Dancel at Nobeta Disband, Pasaflora 6 or 7 Band, Axel Ragsta at yung Maharlika Hood. Kaya sa ngayon ay napuno ng mga Taguigenyos. Maging yung mga outsiders ay welcome na pumasok dahil wala itong entrance na Taguig Music Festival. Kanina, Attorney Cam, nasa stage nakita ko si Diego Bandido at yung ating dating kasamahan sa FM na si Christine Dera. At sila yung pinaka-MC dito sa Taguig Music Festival. So bantay sarado naman ng kapulisan itong paligid ng Arca South dahil nga dito sa day 1 na Taguig Music Festival. Noche, wala bang dyan? Bini tsaka SB19? Kilala mo ba yon? Hinahanap ko nga Attorney Cab, pero wala Wala. Wala Yung dapat Attorney Cab na si Elias sa JTV. Oo, no? Yun yung ina-idol ngayon lang Attorney Cab yung viral. Sikat sa social media dahil nga dun sa kanyang The Moves. Move habang kumakanta itong kaya lang wala. Yun ang pero ganun pa man ay tinitilian ng ilang mga kabataan lalo na yung mga millennials dahil yung mga teenagers ay mga millennials sa Attorney Cam. So yung kapulisan naman dito sa paligid
nandito in place yung mga kapulisan. Nakita ko kanina ang Chief of Police ng Taguig na si Police Colonel Joey Gofort at maging yung chief ng Taguig City Bureau of Fire Protection na si Superintendent Isidro. At in place din yung mga ambulance at maging yung mga fire volunteers ay mga fire volunteers at maging itong mga first aid, may mga nakalatag din na first aid station para naman sa seguridad din ng mga dumadalo dito sa Taguig Music Festival. Arit sa 27, no, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Sige, mag-enjoy ka lang dyan. Ikalabit mo ako kay Diego Bandido. Si Diego Bandido na taga Love Radio. Shout out daw. Okay, balikan po natin ang ating topic ngayong gabi. May kinalaman pa rin po, of course, kung ikaw po ba ay dapat pumirma as co-maker, co-borrower, or guarantor, no? Nung kaibigan mo na uutang, maaaring sa bangko, sa mga lending, financial institution, kukuha ng sasakyan, bibili ng bagong condominium, house and lot, no? So, dapat alam mo muna, no? Ang iyong pinipirmahan, ang liabilities na nakakabit kapag pumirma ka as guarantor, as co-maker or co-borrower. Bakit? Paano po kasi kung nag-default, no? Kasi minsan malaki ang tiwala natin, no? Na hindi, kaibigan ko yan, hindi maganda trabaho niyan, pero darating yung time, no? Na paano kapag hindi siya nakapagbayad? Kaya marami tayong mga kliyente, no, nagsasabi sa atin na paano po yan, attorney? Ako po hinahabol, kasi po ganyan, pumirma daw po ako, wala naman po akong napakinamagan ni pisong duling doon. Yun ang masaklap. Wala kang napakinabangan ni pisong duling, pero kasama ka sa singilan. Okay, ano nga ba pinagkaiba ng guarantor at saka co-maker, no? Kasi mauutak po ang mga bangko ngayon tsaka mga financial institution. Hindi lang sila basta-basta magpapahiram doon sa mismong taong kausap nila. Minsan, no, mas gusto nila na merong co-borrower or guarantor para in case mag-default itong si nangutang sa kanila, si debtor, meron silang mahahabol. Okay? At tandaan nyo, mas mabigat, mas masakit sa puso, ha? Kung pipirma kayo as co-maker or co-borrower. Bakit naman, Attorney Cam? Pumirma akong co-maker, co-borrower. Alam nyo po ba ang dahilan, ha? Pag sinabing co-maker or co-borrower, ikaw po ay jointly and severally liable sa principal, no? Ang ibig pong sabihin nito, maaari kang singilin ng nagpautang, halimbawa bangko o kaya naman financial institution, as co-maker, ha? As if ikaw yung nangutang, no? Ganun po katindi, no? Na parang wala naman akong napakinabangan, ba't ako ang sinisingil pag nag-default, no? So, pag dalawa kayong nakapirma doon, yung isa debtor, ikaw co-maker, co-borrower, no? Pag nag-default to, pwede kang singilin agad, no? So, kapag hindi nakabayad itong kaibigan mo, kamag-anak mo, ex-girlfriend mo or ex-boyfriend mo, nag-default siya, tapos tinawagan ka, ikaw ang sinisingil, hindi ka makakatanggi kasi nga pumirma ka as co-maker or co-borrower. So, yun ang medyo mabigat doon. So, huwag kang basta-basta pipirma dito, ano? Kasi, may liability ka. Masakit man sa kalooban, kailangan mo magbayad, no? Minsan nga, no, halimbawa, ito, no? Si co-maker tapos si debtor, no? Minsan palyado to si debtor, no? Magbabayad, minsan kulang, hindi magbabayad, kung ano-ano pa. Alam nyo ba na pwedeng dumirekta sa'yo ang nagpautang, no? Ibig sabihin, yung creditor pwede niyang sabihin na, oy, bayaran mo to, no? Kahit sino sa inyo ang singilin niya, masisingil niya. Kasi as if dalawa kayong umutang, no? Kahit siya lang ang nakinabang, ikaw naman nagpahiram ka lang ng signature, nagpahiram ka lang ng pirma. Yun ang masakit doon. Kaya huwag kang basta-basta pipirma ng as co-maker or co-borrower, no? Ang pinagkaiba nito sa guarantor, dati kasi guarantor lang ang alam natin, no? Ngayon meron ng co-maker, co-borrower, no? Bigla na lang, bakit kaya nakalagay doon co-maker, co-borrower? Wala yung guarantor. Pag sinabi kasing guarantor,
subsidiary liable lang siya, no? Anong ibig sabihin nun? So, hindi siya maaaring singilin ng principal o yung pinagkakautangan, no? Kung hindi pa na e-exhaust, no, yung mga pera at ari-arian nitong si debtor. Ibig sabihin, halimbawa may utang po si debtor, no? Tapos nag-default siya. Unlike sa co-maker and co-borrower, pwedeng singilin diretso kay co-maker, no? Kasi nga as if pareho kayo ng utang, no? Pag si guarantor, ang sinasabi ko, ginagarantiyahan ko lang etong pagkakautang ng friendship ko, ng ex ko, o ng kamag-anak ko. Pero bago yun, pag nag-default siya, hindi automatic pwede kang tumakbo sa guarantor. So, kailangan tignan mo muna, baka meron pa itong mga ari-arian na pwedeng, i-sheriff, ano pa ba? At saka, baka meron pa itong mga sasakyan na pwedeng ituro kay sheriff, pambayad ng utang. So, ganon. So, hindi siya agad-agad masisingil. Pero, in case of default, talagang walang-wala na. Taob na ang bangka, no? Wala na. Taob na yung, anong tawag dito? Ang pato, no? Wala. Pato na lang yung natitira. So, that's the time na ikaw, as guarantor, masisingil na sa utang, no? Kasi pumirma ka eh. Kasi nag-sign ka. So, ito yung sinasabi natin, no? Na hindi porket na may kaibigan ka, kamag-anak, tapos jowa, tapos di naman naging kayo, no? O kaya, hindi nagtagal, no? And then you decided to get a property and then ikaw ang guarantor, tapos siya yung pinaka-main debtor, no? Mahahabol ka. So, be mindful, no? Kung papahiram mo lagi yung signature mo, kung papahiram mo lagi yung pangalan mo, at pipirma ka sa mga ganitong mga dokumento. Dahil, ulitin natin, pwede kayong mahabol. Lagi na lang, attorney, yung kaibigan ko kumuha ng motor, tapos ako yung nakapirma as co-maker. Bigla na lang nawala po yung kaibigan ko, tapos tinangay yung motor. Ako po hinahabol nung yung nagbenta ng motor. Paano po yan? Ikaw kasi, ba't ka pumirma? Kaya laging mag-iingat. Ay, ang sakit sa puso. Ayun yung ayaw natin, no? Alam nyo, again, okay lang umutang, pero to the point na wag naman manloloko ng ibang tao. Pag hindi kayang bayaran, sabihan mo agad, no? Humingi ng pasensya dun sa mga maaaring maperwisyo mo, no? Dahil sila ang babalikan ng mga nagpautang sa kanila. Kasi yung mga co-guarantor, co-borrower, co-maker, kaya guarantor, no? Doon po nasisira yung mga pagkakaibigan. Wala na. Kasi nga, pag nagte-text na, wala na talaga. Ayaw ng pambayad eh. Ikaw ang, pag hinabla kayo, kasama ka. In fact, pag nag-file ng small claims cases, damay ka. Diba? Ni pisong duling. Hindi ka nakinabang. Pero, kasama ka kapag meron ng sabina. Meron ng patawag. Okay? Again po pag sinabi natin co-borrower, no, ikaw po yung nagpe-pledge na magbayad, no, doon po sa pagkakautang nung principal borrowers, no. Kapag hindi siya nakabayad, so pwede kang masingil. Hindi ka nakakuha ng loan proceeds, no. Hindi ka nakinabang doon sa utang, sa inutang niya. Pero in case of default, equally liable ka. Equally pareho kayong masisingil. In other words, pag co-borrower ka, nag-i-indicate ito na pareho kayong umutang, pero hindi ka nakinabang. Pero, pareho kayong magbabayad in case na nag-default ang iyong kaibigan. Okay? So, minsan tinitignan nila yung mga co-borrowers, dapat meron yung mga excellent credit
history, kunyari meron siyang mga ATM, tapos hindi siya pumapalyas sa pagbabayad ng ATM at malaki yung kanyang credit loan, no? Ibig sabihin, ito ay responsable. So, isa sa mga magandang ano yun, no? Parang criteria para sa mga co-borrowers na tinitignan po ng mga financial institution, no? At kapag may magaling kang co-borrower, pag medyo mayaman-yaman yung co-borrower mo, no? Malamang sa malamang, malaki ang chance na maa-approve ang iyong loan. Makakalabas ka ng kotse, makakabili ka ng condominium. Pag meron kang co-borrower na, co-maker co-borrower na maganda ang credit history. Pero, ang guarantor naman po, no? Again, no, maganda rin kapag meron kang backup na guarantor na medyo malaki din po ang credit history. So, malaki rin ang chance na ma-approve ito. Pero yun nga lang, i-exhaust muna lahat ng iyong ari-arian bago masingil si co-guarantor. Pero ngayon, pansinin po ninyo ha, usually po sa mga lending applications, sa mga financial institution, kapag pipirma ka, hindi guarantor. Ang mga nakalagay dyan, co-maker, co-borrower, para masingil ka din. Okay, so ingatan, no? Huwag basta-basta pipirma. So, think before you sign. Balik tayo mamaya sa ating pag-uusapan. Nandito pa rin po sa DZRH. Kasama po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako. I have TikTok account. Search niyo naman po ATTYCAM. Attorney Cam. Ilan po munang paalala, dyan lang po muna kayo. Sa shoutout tayo later pagbabalik ko po. Ayan, ako pa rin po makakasama ninyo every Mondays, Wednesdays, and Fridays. My name is Attorney Cam, and every Tuesday and Thursday, makakasama naman po of course si Attorney Rita Seco. Oras po natin, alas 7:17 ng gabi. Nagbabalik po si Attorney Cam sa pagpapatuloy ng ating usapan. Ito, may nag-message sa atin sa ating Facebook. Papaano po, no? Kapag patay na po ang may utang. Pwede po bang singilin ng kamag-anak yung pamilya nung namatay? Napakagandang katanungan. Alam niyo po, no? Ang utang, no? Sabi nila, no? Yung mga dati, no? Yung mga nangungutang na iba dyan. Pag nangutang ka dun sa taong yan at namatay, namamatay din daw yung utang. Which is not true! Hindi po totoo yun. Hindi po totoo, no? Kasi po, yung mga pinautang po, no, nagpautang, pag siya'y namatay, mag-form part yan dun sa estate ng kanyang mga anak, no? So, dapat po masingil yan. So, ang unang-una po, no, pwede pong masingil, no? Yung pagkakautang, basta merong mga properties po, no, yung nagpautang. Kasi alam niyo po, ang utang, hindi naman po namamana yan, no? Hindi siya namamana, no? Kunyari, baliktad tayo ha. Yung nagpautang, siya yung namatay, no? Kung siya yung namatay, yung nagpautang, of course, dara-diretso pa rin dapat ang bayad niya doon sa mga heirs, no? Makakasingil yung mga heirs doon sa nangutang. Kasi again, mag-form part pa rin yun sa kanilang estate, no? Paano kung malaki, milyon yun? Dapat magbayad ka. Hindi ibig sabihin na namatay po yung nagpautang, namatay na rin po yung pagkakautang. Clear po yan, okay? Paano kung ang namatay naman ay yung umutang? Kasama ba niyang tawag dito? Mamamatay yung utang? Of course not, hindi rin po totoo yan, no? At hindi po namamana ang utang, no? Yung mga anak niya, kung merong mga anak po ito, no? Hindi nila mamamana yung utang ng tatay nila. Ang mangyayari po dyan, kung magsisettle sila ng estate, no? Halimbawa, may naiwang properties yung tatay. May utang na 600,000. Ang properties na sinettle nila, binenta nila yung property ng tatay nila, worth 1 million pesos. Meron sila, taga-apat silang anak, no? Apat silang anak. So, sa 1 million, hindi sila magbabayad doon, ay maghahati-hati na 4. Sabi ng ating batas, pag nagkaroon po ng settlement of estate, kailangan bayaran muna, no?
yung creditor. So, unahin mong bayaran si creditor, yung 600,000 ibigay mo, yung sa utang, yung 400,000, that's the time na magdi-distribute kayo. So, apat kayo, taga 100,000. Okay? O, clear yan, no? Kapag namatay ang nagpautang, o kaya ang namatay po ang umutang. Okay. Ang tanong, papaano kung halimbawa, etong namatay na umutang, no, ay merong co-borrower. Di ba? Ayun yung topic natin eh. Pag ang umutang ay merong co-borrower, kahit na hindi bayaran o hindi na kailangan pang isettle yung estate nung namatay na umutang, kasi may co-borrower. Ang gagawin lang nung nagpautang, singilin si co-borrower or co-maker. Kasi nga as if dalawa silang umutang, kahit na tong si co-maker, co-borrower, wala naman talagang nakuha, no? Hindi ko lang alam, no, kung it's a high time ba na masilip ito, no? O baka naman pag nagkaroon ng ganitong mga kaso at umakyat, no, sa Korte Suprema at magkaroon ng ibang interpretasyon, that's the time na maiiba po ang ating provision o ang ating sa batas, no? Pero as long as pumirma ka as co-maker, co-borrower, masisingil at masisingil ka. So, anong sinasabi ng batas natin? Ikaw, huwag kang basta-basta pipirma ng mga dokumento na hindi mo alam ang liabilities mo. Kamag-anak, fine. Girlfriend or asawa, fine. Sige. Pero alam nyo po, usually kapag asawa nga, mahirap pa yan as makalusot bilang co-borrower, no? Kailangan talaga ibang tao, no? So, mas maigi na before you sign, alamin nyo muna yung liabilities, responsibilities, at anong mangyayari in case na mag-default ang iyong kaibigan, kamag-anak, o lover na umutang. Sabi ni Ramel Maluto, good evening po, watching from Guimaras. And si Annabel sabi niya, ang dami ko pong natututunan po sa programa niyo, attorney. Salamat po sa info. Thank you so much din po sa palagiang pagtutok at sa palagiang pagsama sa atin. Shout out muna kay Papa Will, kay Nanay Jovita, and kay Tita Connie ng Savirac, and Tita Erlinda Agloco, Walter Agloco dyan po sa may Ijay, Ilocos Norte. From Ilocos Norte to Bicol hanggang Mindoro, Mindanao. Ayan, shout out sa inyo. Sabi po ni Chacha Villazon, good evening po. Lenilyn Antivo. Shout out na rin kay Emilio Alcantara, Remedios Gamala Odi, and Mateo Acop. At sa mga iba pang mga nagme-message sa atin sa DZRH TV 4K live stream na-view din po kami sa my YouTube. Kung gusto niyo po makita, search nyo naman po DZRH TV 4K. Bakit may 4K? 4K live stream. Ay, sabi ni Great Barracuda, pag may credit card ba, pwede nang walang guarantor? Usually naman, no, kapag credit card, wala naman, no? May mga iba na hindi naman nagtatanggap ng guarantor, no? Parang based on your, capacity to pay, no? May iba naaalok sila ng credit card, tapos makikita kasi, alam mo, minsan nagsishare ng mga information yung mga different financial institution kung sino ba tong taong ito, may pangit yung record niyan, so hindi ma-approve yan, basically. Pero kung maganda ang record niyan at talagang lagi nagbabayad, yan, ma-approve yan. So doesn't necessarily need a guarantor or co-maker or co-borrower kapag nag-apply ka ng credit card, okay? Pero again, kapag may credit card ka, use your credit card wisely, no? Wag swipe ng swipe. I-swipe lamang po ayon sa iyong kakayanan, okay? Ang hirap kasi, no, minsan na para siyang isang tukso. Pag may nakita ka ba sa may credit card ka, swipe, no? Minsan swipe ng swipe para mas mataas ang points. Ang ginagawa pa ng iba, no, yung mga kaibigan, uy, paride naman. Ako, isa pa yan, paride naman sa credit card mo. Pero, yun na, kapag oras ng bayaran, installment, 6 months. Pag sinisingil mo ng hirap, singilin, paano ba yan? Naka-ride sa'yo, as if ikaw yung nangutang, kasi credit card mo yon. So, parang ano ka din doon, co-maker, co-borrower ka din.
Kasi pag hindi mo binayaran yan, nga. 'Di ba? So wag din masyadong paride ng mga credit card. Mag-isip muna, kilalanin, okay? Mag-try kapag talagang hindi nagbabayad, wag nang uulit. Try nyo muna mas malit na amount, no? Pero pag may malakihan na, tas nabulag ka dun sa bonus ba? Yung mga, ano man tawag nun? Points, sa mga points and rewards. Tapos hindi pala nagbabayad. Papaano na, no? Ikaw ang hahabulin ng mga credit card collection agency. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. After po ng DZRH Usapang Legal, syempre, doon naman tayo sa Usapang Kalusugan. Lunas. Si Cheska ba ang makakasama ninyo? Cheska San Diego Bobadilla. Ako po'y magpapaalam na at muli magsama-sama tayo every Mondays, Wednesdays, Fridays. Huwag kakalimutan i-follow po ang aking TikTok account, Attorney Cam, at syempre ang DZRH News and DZRH News Television. Pag medyo nakakaluwag sa Attorney Cam, sumasagot tayo ng mga question dyan po sa ating TikTok account. Ano po? Thank you so much! Maraming salamat na kasama niyo po. Yours truly, my name is Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi.